Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw nga po is i-check natin kung ano yung mga progress sa garden yan. Yung mga vegetables natin. Check natin, mag-garden tour tayo ngayon. Second week na ngayon ng February. So tara, check natin kung ano yung mga tumutubo sa ating garden. Let's go. So dito tayo sa harap sa may front garden. Dito sa unang bed, meron tayong mga petchay, mga green choy yung kanyang variety. Nag-spray na ako kagabi kasi grabe yung mga uod dito. Inuubos nila yung mga tanim natin. Kaya kagabi, nag-spray ako ng BT. So hopefully, mag-recover yung mga to. So ayan, meron din mga bits dyan, oh. Yan. Nasa dulo, bits yung mga yan. Choga bits. Yan, oh. Kinain ng mga uod. Oh, 'di ba? Tapos ito, meron tayong mga fava beans naman dito. Dalawang raised bed. Punong-puno yan ng mga fava beans. Hindi ko alam kung ititrellis ko to kasi matangkad pala yung mga to. First time kong itanim yung mga to . Tapos yan, dami niyang bulaklak dyan. By early spring, hopefully na yung mga to. Mag-develop na yung kanyang bean pods, fava bean pods. Tapos yung unang fruit tree natin ito, orange naman to. Yan, nagsisimula na siyang magbulaklak, oh. Hopefully this year may ma-harvest tayo dito kasi hindi pa to nag-produce. So yan. Ewan ko kung Valencia orange ata to, yung matamis. Tapos yung second bed naman dito, same thing, mga petchay, bok choy, tapos mga bits gilid-gilid yan. So ito, na-sprayan din natin yung mga to kagabi. Tapos yung tinanim nating lately, potato. Ito mga broccoli ito. Meron tayong 3 dito. Tapos yung natin, yung ating persimmon, patay na. Ewan ko ano nangyari dito, na overwater ata or something. Sayang. 100 din yan, Putragas yan. Anyway, ganun talaga. Try ulit natin magtanim. So tara, check pa natin kung anong mga gulay natin. Ito naman yung mga lemon natin, Tingnan nyo, dami ng mga bulaklak, So finertilize na natin yung mga to kasi nagpo-produce na siya ng mga flowers. So hopefully madami yung kasi last year parang 10 lang ata yung na-harvest natin dito . So ayan. Okay. Atos ang ating pangatlong fruit trees, avocado naman ito. So ayan, nasa 25 gallon container. Yan. Hopefully this coming spring magbulaklak yung mga to. Dito naman meron tayong iba't ibang gulay. Yan, una, meron tayong kale. Yan, Russian curly kale yan. Tapos meron tayong cabbage. Ito, dinosaur kale naman to. Tapos yung ating Nagasaki long eggplant dyan. Yan, mga cabbage. Yan siya. Itong mga eggplant, lang to iniiwan lang namin dyan kasi hina-harvest lang pag kailangan. Yan. Ito nagbuo na to. Matigas na siya. Yan. Tapos yung scarlet ata to. Yung variety nitong purple kale na yan. Diba? Yan. Tapos i-harvest natin yung mga to. Yung ginagawa lang nga natin is tinatanggalan lang yung outer leaves para itong mga to mag-develop. Tapos tignan nyo, continuously yan hanggang sa mag-bolt siya. So yan. May aphids na siya. Anyway, harvest muna natin yung mga kale na to.
Masarap na nga ito kasi malamig na. Yung lamig, ito yung nagpapatamis dito sa ating kile. Tapos dito dapat hinaharvest siya early in the morning pag malamig-lamig. Kasi concentrated yung starch ba niya. Daming aphids oh. Nice. Dito naman may ron tayong bagong tinanim na fruit tree dito. Peach. Ewan ko kung magsusurvive to. Tignan natin. Tapos iyan, may mga broccoli pa rin tayo dito. Ito, yung ating Nagasaki long eggplant. Tignan nyo, ang daming bunga. Sabi ko nga, hinaharvest lang natin to pag kinailangan natin. Tapos sinabihan ko yung kapitbahay na kumuha lang dito kung kailangan nila. So yeah, daming bunga. Ito, mga broccoli. More broccoli. Yan. Yung iba nagsisimula nang lumabas yung heads niya. Kung mapapansin nyo yun. Yung kung kita niya. Yan, start na siyang lumabas. Nice. So yeah, nakita nga natin yung gulay sa harap. Tara naman sa likod. Check natin kung anong mga tumutubo doon. Pero, check muna natin yung ating seedlings dito sa garahe. Ayan. So una, meron tayong mga bok choy, mga petchay na seedlings. Tapos dito nagtanim tayo ng San Marzano tomato dito. So far wala pa silang sprout. Tapos ito, mga ampalaya, bitter gourd. Ito mga gourd naman to, upo. Yan. Tapos mga tomatoes na ibang to. Mix Roma, saka apricot zebra, tapos raspberry Liana. Yan. Mga tomato, saka eggplant, saka peppers yung mga to. Tapos yung ating sweet potato. Yan. Inaano ko pa kung saan ko itatanim to eh. Okay. So dito nga sa likod, yan, meron pa rin tayong lemongrass dyan. Tapos mga peppers. Yan. Pero yung plano ko dito, tatanggalin ko yung mga peppers kasi magtatanim tayo ng taro or gabi. Kasi mahal yung mahal yung gabi. Saka gusto ni Mrs. yung laing. Yan. So, pag nakabili tayo maya-maya, tanim tayo dito ng mga laing, mga taro. Yan. So, yan. Ito mga garlic. So far, okay naman sila. Sa next month, bago natin i-fertilize yung mga to. Mga garlic. Yan. Tapos dito, mayroon pa rin tayong madaming garlic dito. Tapos yung ating dwarf peas. Oh. Ito is pinapaano natin to. Pinapamature natin para kasi shelling peas yung mga to eh. Yan. Nagsisimula na siyang lumaki. Tapos matamis to eh. Sarap. Sarap. Yan, dami siyang bunga dyan. Hayaan lang natin mag-mature. Yan, mga garlic pa rin to. Tapos, yan, nagsilabasan na yung konting bits dyan. Oh. Naglagay na ako ng bits dyan yan. Dito sa area, yung mga kalamansi. Tapos mayroon pa rin tayong mga dwarf peas dyan. Ito, white creole onions naman yung mga to.
Tapos yung tower natin, meron tayong bok choy. Bok choy dyan. Tapos mga cabbage naman yung mga to. Napaka-healthy nila eh. Pero, I doubt it na makaka-harvest tayo ng malaki dito kasi yung container lang is 1 gallon lang to eh. Hopefully, kasi nag-start na siya mag-develop ng head, no? Dito, mga petchay, tapos garlic din yung mga to. And then, may isang cabbage dyan, tapos 4 na broccoli doon. Ito, romaine lettuce. Gawin natin, i-harvest natin yung outer para hindi siya mag-bolt kaagad. Tignan nyo, very healthy sila. So i-harvest lang natin to. So ayan, tatanggalan na nga natin yung yung outer leaves niya. So mga to, tutubo pa rin yung mga to. Yan. Oh, 'di ba? So ito yung na-harvest natin, oh. Nice, 'di ba? Dami niyan. Romaine lettuce. Gawin lang natin, diligan lang natin. Kasi ito, problema sa mga to, ang daling mag-dry. Halos everyday kong dinidiligan to eh. So, yeah, diligan lang natin saglit. Okay, so yeah, balik tayo sa garden tour natin. So, ito nga, meron tayong mga onions dito. White Creole pa rin yung mga ito. Ito din, white Creole. Yan. Yan, maganda naman yung very healthy naman sila so far. Yan. Kasi every 3 weeks dinidiligan natin to ng ng fish fertilizer. Tapos dito, ito yung mga early girl natin. Early girl Texas grano. Ano yan? May butas doon. Mga onions yan. Maaga silang magbabulb. Malalaki na sila actually. So hopefully mag-start ng magbulb yan next month. Ito. Mga early girl din yung mga ito. Madami tayong naitanim na mga sibuyas. Sa dulo, mga cilantro. Tapos itong sa container is spinach naman yung mga ito. Yan. Spinach, tapos broccoli. Yan oh, sisimula nang lumabas yung head niya. Sa ilalim may mga radish. So hopefully hindi may stunt yung mga radish kasi natatakpan sila. Wala silang nare-receive na sunlight. Ito, mga broccoli pa rin to. Oh, di ba? Yan, broccoli heads lumalabas na. Nasa container. Tapos same din sa ilalim. Mga radish din yung mga yan. So next, tara sa ating patio cover. Check natin kung anong mga gulay doon. So, let's go. So dito sa patio cover, meron tayong cilantro dito. Yan. Nice. Maganda yung tubo nito, ng cilantro. Tapos yung tinanim nating patatas, ito yung unang tinanim natin mga 3 weeks ago. Yan, nagsisimula na siyang mag-sprout. Tatlo ata yung nilagay natin dito. Yan, meron pa doon. Ito ngayon sa kabila. Wala pa dito. So, at least nag-sprout yung iba. Ito, mga cabbage pa rin yung mga to.
Tapos yung tinanim nating patatas few days ago, wala pa yan. Cabbage, mga ano, madami tayong cabbage dito sa container. Yan, tapos may mga radish sa ilalim. Yan, cabbage. Tapos ito yung dalawang naunang naitanim natin. Yan, malalaki na sila, oh. Oh, di ba? May head na siya nagbubuo. Yan. Oh, 'di ba? Hopefully nag-enjoy kayo. And sana hindi ko pa nabobore kasi meron pa tayong titignan ng dalawang container natin. I mean, dalawang raised bed natin. So, check natin dito sa unang raised bed, mga radish, black beauty radish. Mga yan nakatanim diyan. Tapos yung ating dwarf peas yan. Pinapamature natin to para i-store natin sa freezer. Masarap tong ihalo sa paa ng baboy. Yan. Tapos dito naman mga petchay. Yan, mga na to. Hina-harvest namin pag kinailangan kasi wala pang hindi pa ready yung mga seedling natin na ipapalit dito. So yan, nag-start na silang mag-bolt actually. Anyway, yung mga naman dito hindi pa lumalabas yung mga sweet pea na pinunla natin diyan, oh. Ewan ko kung bakit. Kasi kung dito sa kabila, kung titignan nyo, lumabas na yung mga sweet pea, oh. Halos magkasabay silang naitanim. Yan. So dito, ito yung iniwan nating sayote. I think wala na ito, hindi na ito tutubo. Tanggalin natin. Tapos may mga onions pa rin dyan, mga beets. Mix dyan, mga beets. Tapos mga carrots. Oh, yan. Diba? Tapos yung yan, recently, few days ago, mga tinanim natin mga patatas. Mga pa to, 2 to 3 weeks pa bago makakita tayo ng mga sprout. So, hayaan lang natin dyan. So, I think that's it. Wala na, yun na lang ata. So, tapos na tayo. Nakita natin kung anong mga tumutubo sa garden. Tapos iba't ibang gulay, mostly mga pang-winter vegetables, gardening, yan. Tapos yung mga seedlings natin sa garahe na pang-summer and pang-spring and summer, nag-i-sprout na sila. Next month naman, mag-sow tayo ng ibang seeds, yung mga kalabasa, okra, yan. Yung mga mabilis tumubo kasi by end of March ilipat na natin sa ating garden. So yeah, sarap nga magtanim-tanim lalo pag may tumutubo yung mga tinanim natin, di ba? So subukan yung magtanim-tanim. Kung may mga konting lote kayo dyan or paso-paso, subukan nyo lang kasi nakakainganyo. And I think that's it. Salamat ulit sa mga nanonood and mga sumusuporta, and hopefully hindi kayo magsasawang panoorin yung mga gardening videos natin, mga lifestyle, about sa business, everything. So yan. And ingat kayo palagi. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating video, and paalam na po.